Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang bagitong pulis na sumobra ang yabang at pang-aapi sa isang simpleng magsasaka na pumasok sa kanilang presinto. Akala niya ay isa lamang itong walang laban at dukang matanda na pwedeng tapak-tapakan. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Ngunit ano kaya ang matinding lihim na itinatago ng magsasakang ito? At ano ang nakakagulat na nadiskubre ng lahat nang dumating ang pinakataas-taas ng opisyal ng gobyerno sa lugar? May isang bagay na hindi inaasahan ang sino man na ganap na magpapatumba sa kayabangan ng pulis na ito. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kapanapanabik na kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay, magulo at patuloy na umuunlad na lungsod ng Maynila, may isang maliit ngunit abalang presinto ng pulisya na matatagpuan sa isang siksikang distrito. Dito nakatalaga ang isang bagitong pulis na nagngangalang Coco. Si Coco ay bago pa lamang sa serbisyo ngunit ang kanyang pag-uugali ay tila ba siya na ang nagmamay-ari ng buong lungsod. Dahil sa kanyang magandang tindig, bagong uniforme at ang baril na nakasabit sa kanyang bewang, naging labis ang kanyang kapalaluan. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay nasa mga kamay lamang ng mga taong may kapangyarihan at pera. Samantalang ang mga karaniwang mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, ay walang karapatang magreklamo o lumaban. Kasama ni Coco sa presintong iyon ang isa pang pulis na nagngangalang Patrick. Si Patrick ay higit na matagal na sa serbisyo at kilala sa pagiging mainhin, marunong rumespeto at may malalim na pag-unawa sa tungkulin ng isang tagapagpatupad ng batas. Ngunit madalas na ipinagwawalang bahala ni Coco ang mga payo ni Patrick. Isang maaliwalas ngunit mainit na hapon. Habang nakaupo si Coco sa kanyang desk at nagse-cellphone, may pumasok na isang lalaki sa presinto. Ang lalaking ito ay nagngangalang Peter. Ang kanyang kasuotan ay napakasimple, isang lumang kamiseta na may bakas ng tuyong putik, kupas na pantalon at panggatong na sombrerong gawa sa buri. Hawak niya ang isang lumang bayong na naglalaman ng ilang gulay at pira-pirasong papel. Ang kanyang muka ay marami ng guhit ng edad at tila ba napagod sa mahabang paglalakbay mula sa lalawigan. Tiningnan ni Coco ang pumasok na matanda mula ulo hanggang paa. Agad na kumunot ang kanyang noo at nagpakita ng malalim na pagkabuwisit sa kanyang muka. "Hoy Tatang, ano bang ginagawa mo rito? Nakikita mo bang malinis ang saig ng presinto na ito? Ang dumi-dumi ng tsinelas mo. Nagdadala ka pa ng putik dito sa loob. Kung mangingi ka lang ng limos o pagkain, umalis ka na rito dahil hindi ito charity office." Dahan-dahang tinanggal ni Peter ang kanyang sombrero. Iniyukod ang kanyang ulo bilang paggalang at nagsalita sa napakamahinahong boses. "Magandang hapon po sa inyo, sir. Hindi po ako manghihingi ng limos. Nais ko lang po sana mag-inquire at magtanong hinggil sa seguridad ng mga magsasakang nagdadala ng mga ani dito at pananim dito sa Maynila mula sa lalawigan. May ilang bagay rin po akong gustong iulat tungkol sa sistema ng trapiko at mga nangyayaring pang-aabuso sa ilang kalsada." Lalong natawa ng malakas si Coco sa narinig. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, inilagay ang mga kamay sa baywang at tumarap kay Peter nang may panginsulto. "Ano? Sistemang pangsiguridad. Report sa pang-aabuso. Magsasaka ka lang, Tatang. Isang duka at mahirap na magsasaka. Huwag mong pakialaman ang trabaho ng mga pulis. Ang nararapat sa iyo ay bumalik sa bukid at magtanim ng kamote. Wala kang karapatang magturo sa amin kung anong dapat namin gawin dito sa Maynila. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin." Habang nangyayari ito, mabilis na lumapit si Patrick mula sa kabilang kwarto
at tinawakan ng balikat ni Coco upang pigilan ang kasama sa patuloy na pagtrato ng masama sa matanda. Coco, kumalma ka nga. Bago man siya o matanda, may kaya man o mahirap. Tungkulin natin bilang pulis ang makinig sa bawat mamamayan na pumapasok dito sa ating presinto. Tatang, maupo po muna kayo. Pasensya na po kayo sa kasama ko. Ngunit imbis na makinig, mas lalong nag-init ang ulo ni Coco. Masama niyang tiningnan si Patrick at marahas na itinulak ang lumang bayong na hawak ni Peter. Dahilan upang mahulog ito sa sementadong sahig at kumalat ang ilang mga gulay at papel. Huwag kang makialam dito, Patrick. Masyado mong pinapabura ng mga taong wala namang maiaambag sa lipunan. Tumingin ka sa paligid mo, Tatang. Mahirap ka lang. Ang tulad mo ay walang boses dito. Sa kabila ng pambabastos, nanatiling mahinahon ang hitsura ni Peter. Tinitigan niya ng diretsyo sa mga mata si Coco, isang tingin na puno ng lalim, katatagan, at tila ba nagtataglay ng isang lihim na hindi maipaliwanag ng sino man sa silid na iyon. Dahan-dahang yumuko si Peter upang pulutin ang kanyang mga gamit sa sahig. Ang serbisyo sa bayan ay hindi nasusukat sa ganda ng uniforme o sa kinang ng badge na nakasabit sa iyong dibdib, Pulis Coco. Nasusukat ito sa kung paano mo pinagsisilbihan ang pinakamaliit at pinakamahina sa lipunan. Ang mga salitang iyon ay tila naging mitya upang tuluyang mawalan ng kontrol si Coco sa kanyang sarili. Sa galit na naramdaman dahil sa tila pangaral ng matanda, isang hindi inaasahang akbang ang ginawa ng bagitong pulis. Sa loob ng maliit at mainit na presinto, tila tumigil ang oras matapos bitawan ni Peter ang mga salitang iyon. Ang mga salita ng matandang magsasaka ay naglaman ng katotohanang hindi kayang tanggapin ng mayabang na ego ni Coco. Sa halip na mag-isip at magnilay, mas lalong nag-alab ang galit sa puso ng bagitong pulis. Para sa kanya, ang isang tulad ni Peter na nakasuot ng kupas na damit at may bakas ng putik sa tsinelas ay walang anumang karapatang magbigay ng aral sa isang taong may uniforme at baril. Anong sabi mo? Lakas din ang lobong pangaralan ako, ano? Akala mo kung sino ka marunong. Tandaan mo kung nasan ka. Nasasakupan kita. Sa gitna ng kanyang galit, marahas na itinulak ni Coco ang dibdib na matandang si Peter. Dahil sa lakas ng pagkakatulak, napaatras ang matanda at nawala ng balanse, hanggang sa mauntog at mapaupo sa sementadong sahig ng presinto. Tumalsik ang kanyang hawak na panggatong na sombrero at nagkalat ng tuluyan ang mga dala niyang papeles at kakaunting gamit. Mabilis na tumakbo si Patrick upang alalayan ang matanda. Pilit na itinayo si Peter habang nakatingin ng may matinding pagkadismaya at galit sa kanyang kasamahang pulis. Coco, ano bang ginagawa mo? Tumawid ka na sa linya. Pulis tayo. Hindi tayo mga halimaw para manakit na matanda at walang laban. Walang ginagawang masama ang tao sa iyo. Ngunit tila pumasok na sa tenga at lumabas sa kabilang tenga ni Coco ang pakiusap ni Patrick. Sa halip na matakot o magdalawang isip, dumaan pa ang isang malamig at mapang-insultong ngiti sa mga labi ng bagitong pulis. Kinuha niya ang isa sa mga papel na nahulog mula sa bayong ni Peter at ipinagpaganito sa kanyang kamay ng may kabastusan. Manahimik ka, Patrick. Huwag kang magkunwaring malinis. Ang mga katulad nitong duka ay kailangang maturuan ng leksyon para malaman nila kung nasaan ang lugar nila sa lipunan. Mahirap ka lang, Tatang. Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. At higit sa lahat, wala kang laban sa akin. Kahit magreklamo ka pa sa pinakataas-taas ng opisyal, tingin mo ba'y paniniwalaan ka nila kumpara sa akin na isang pulis? Habang hawak ni Patrick ang balikat ni Peter upang siguraduhin maayos ang kalagayan nito, dahan-dahang pinagpaga ng matanda ang kanyang kupas na pantalon. Walang bakas ng takot o galit sa mukha ni Peter, kundi isang malalim at tahimik na kalungkutan. Tinitigan niya si Coco ng diretsyo sa mga mata, habang ang kanyang boss ay nananatiling kalmado ngunit may kakaibang bigat.
May mga taong nakasuot na magagandang damit at uniforme. Ngunit ang puso ay mas dukha pa sa pinakamahirap na taong naglalakad sa kalsada. Ang kapangyarihan at posisyon na ibinigay sa iyo ng bayan ay hindi para gamitin sa pagyurak sa dangal ng kapwa. Ang tunay na lakas ay wala sa kakayahang manakit, kundi sa kakayahang protektahan ang walang laban. Napaismid si Coco at pilit na itinago ang kaunting kaba na biglang dumaloy sa kanyang dibdib dahil sa authority at lamig ng boses ng matanda. Upang pagtakpan ang nararamdamang iyon, mas lalo pa niyang ipinakitang wala siyang kinatatakutan. Magaling ka talagang magsalita, Tatang. Pero mga salita mo'y walang silbi dito sa kalsada ng Maynila. Umalis ka na rito bago pa kita ikulong sa gawa-gawang kaso ng vagrancy o disobedience. Patrick, ilabas mo na yung matandang yan bago ko pa tuluyang mawala ang pasensya ko. Inalalayan ni Patrick si Peter patungo sa pintuan ng presinto. Bago lumabas ng pinto, huminto muna si Peter. Lumingon pabalik kay Coco at dahan-dahang sinabi ang isang pangungusap na nag-iwan ng malalim na palaisipan sa buong silid. Bawat aksyon na ginagawa mo ngayon ay may katumbas na pananagutan bukas. Minsan, ang taong tinatapak-tapakan mo ngayon ang siyang humahawak ng susi sa iyong kinabukasan. Umalis si Peter sa presinto nang walang anumang karagdagang gulo. Ngunit hindi alam ni Coco na sa labas ng presinto may isang itim na luxury SUV na nakaparada sa hindi kalayuan. Nang makalabas ang matanda, dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at may lumabas na dalawang lalaking nakasuot ng formal na barong Tagalog na may kasamang matataas na opisyal. Ano kaya ang totoong pagkatao na magsasakang si Peter? At ano ang mangyayari kapag nalaman ni Coco kung kanino talaga nagmula ang panggatong na sombrero at simpleng damit na kanyang binastos? Sa labas ng presinto, ang mainit na hangin ng Maynila ay pinalamig ng malamig na simoy mula sa bukas na pinto ng itim na SUV. Mabilis na lumapit ang dalawang lalaking nakabarong sa matandang si Peter. Sa kanilang mga mukha ay makikita ang matinding paggalang at pag-aalala. Agad nilang kinuha ang lumang bayong mula sa kamay ng matanda at inalalayan itong makapasok sa loob ng sasakyan. Bagyang sumilip si Patrick sa bintana ng presinto at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang SUV na iyon ay mayroong espesyal na plaka na nakalaan lamang para sa pinakataas-taasang opisyal ng pambansang pulisya at ng kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan. Mabilis na bumalik si Patrick sa loob at nilapitan si Coco na nooy nakasandal pa rin sa kanyang mesa. Nagse-cellphone at tila walang anumang pagsisisi sa kanyang ginawa. Coco, may mali sa nangyayari. Nakita mo ba kung anong sasakyan ang sumundo sa matandang iyon sa labas? Hindi yun karaniwang sasakyan ng isang dukang magsasaka. May kasama siyang mga matataas na opisyal na nakabarong. Natawa lamang ng malakas si Coco at inilapag ang kanyang telepono sa mesa nang may pagmamayabang. Naku Patrick, masyado kang matatakotin. Baka naman nakisakay lang yung matanda o kaya naman pinarada lang yung sasakyan doon ng kung sinong opisyal. Magsasaka lang yun. Nakita mo naman ang amoy at ang putik na tsinelas niya, di ba? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Walang mangyayaring masama sa akin. Habang nagpapatuloy si Coco sa kanyang pagmamayabang, sa loob naman ng itim na SUV, tahimik na nakaupo si Peter. Inalis niya ang kanyang panggatong na sombrero at inayos ang kanyang buhok. Ang lalaking nakaupo sa kanyang tabi ay ang Chief of Police ng buong rehiyon na si Director General Ramon. Sir General Peter, pasensya na po kayo kung hindi kami agad nakapasok upang pigilan ang nangyari. Sumunod po kami sa inyong utos na magmasid lamang sa malayo habang ginagawa ninyo ang inyong secret inspection. Si Peter, ang lalaking inakala ni Coco na isang dukhang magsasaka, ay wala palang iba kundi si Police General Peter, ang pinakataas-taasang Chief of Police ng pambansang pulisya
na nagpanggap bilang isang simpleng magsasaka upang personal na suriin at subukin ang pag-uugali, disiplina at serbisyo ng mga bagitong pulis sa mga lungsod. Inayos ni General Peter ang kanyang sarili at tiningnan ang mga papeles na naglalaman ng mga reklamo ng mamamayan laban sa ilang abusadong miyembro ng kapulisan sa lugar. Ramon, nakakabahala ang aking nasaksihan. Ang layunin ng ating serbisyo ay magbigay ng proteksyon sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap na walang boses sa lipunan. Ngunit ang bagitong pulis na iyon, nakikita niya ang uniforme bilang sandata ng pang-aapi at hindi bilang simbolo ng serbisyo. Ano po ang nais ninyong gawin natin, General? Ipapatawag ko na po ba agad ang buong Special Action Force upang huli ng pulis na iyon? Huwag muna. Bukas ng umaga, magpapatawag tayo ng isang biglaang General Assembly at inspection sa mismong presentong iyon. Gusto kong makita kung paano siya harap sa buong kapulisan kapag ang tinawag niyang dukha at mahirap ay nakatayo na sa kanyang harapan bilang kanyang pinakataas-taasang pinuno. Samantala, dumating ang gabi sa presinto. Patuloy pa rin sa pagmamalaki si Coco sa iba pa nilang kasamahang pulis tungkol sa kung paano niya pinatukoy at pinatamaan ng isang matandang magsasaka na pumasok sa kanilang tanggapan. Sinasabi ko sa inyo, dapat ganitong pagpapatakbo rito. Huwag ninyong hahayaan ng mga dukang yan ay mag-asta na parang may karapatan silang magreklamo sa atin. Habang tumatawa si Coco kasamang ilang kasamahan, si Patrick naman ay nananatiling tahimik sa isang sulok. Nakakaramdam ng matinding kaba at masamang kutob para sa kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, nagising ang buong distrito sa tunog ng mga sirena at sa pagdating ng mga magagandang sasakyan ng pamahalaan sa harap ng presinto. Isa-isang bumaba ang mga matataas na opisyal ng pulisya na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang formal na uniforme at medalya. Nabalot ng matinding kaba at pagtataka ang buong presinto nang marinig ang sunod-sunod na hiyaw ng mga sirena mula sa labas. Mabilis na nagunahan sa paglabas ng mga miyembro ng pulisya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Laking gulat ng lahat nang makitang nakaparada sa harap ng kanilang maliit na tanggapan ang hilera ng mga itim na sasakyan ng pamahalaan. Kasama ang mga matataas na opisyal ng pambansang pulisya na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang formal na uniforme, puno ng mga medalya at palamuti sa dibdib. Agad na napatayo ng maayos ang lahat ng pulis at mabilis na nag-align upang magbigay galang. Si Coco na nooy kababa pa lamang mula sa ikalawang palapag habang nag-aayos ng kanyang sombrero ay nanlaki rin ang mga mata. Dahil sa pag-aangad na mapansin ng mga matataas na pinuno, agad siyang sumingit sa pinakaharap ng linya at inayos ang kanyang postura upang magpakita ng pagiging disiplinado. Patrick, tumingin ka. Ito ng pagkakataon ko para mapansin ang mga matataas na opisyal. Siguradong may re-recommendang promotion sa akin kapag nakita nilang gaano ako kagaling. Magsaludo sa kanila. Napailing na lamang si Patrick habang nakatayo sa tabi nito. Bit-bit ang masamang kutob na kagabi pa naglalaro sa kanyang isip. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pinakagitnang sasakyan. Unang bumaba si Director General Ramon, ang Regional Director na agad na tumayo ng tuwid sa tabi ng pinto at sumaludo. At mula sa loob ng sasakyan, dahan-dahang lumabas ang isang lalaking nakasuot ng 4 na bituin sa kanyang balikat. Ang pinakataas-taasang Chief of Police ng pambansang pulisya. Nangiangat na matandang opisyal ang kanyang ulo at tumingin sa lahat ng nakalinyang pulis. Tila binuhusan ng napakalalamig na yelo ang buong katawan ni Coco. Ang mukha ng pinakataas-taasang general ay ang mismong mukha ng matandang magsasaka na kanyang itinulak, inalipusta at ginawang kahirapan kahapon. Nanganig ang mga tuhod ni Coco. Ang baril na nakasabit sa kanyang bewang na pinagmamayabang niya ay tila naging napakabigat at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang itinuring niyang dukha at walang laban na magsasaka ay ang mismong taong umahawak sa buong pwersa ng kapulisan sa buong bansa.
si General Peter. Dahan-dahang naglakad si General Peter sa harap ng mga nakalinyang pulis. Ang kanyang bawat takbang ay may kasamang matinding awtoridad at dignidad. Tumigil siya sa mismong tapat ni Coco. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang parehong tingin na ibinigay niya kahapon sa loob ng presinto. Magandang umaga, Pulis Coco. Nakikilala mo pa ba ang matandang sinabihan mo na walang karapatan, walang pera, dukha, mahirap, at walang boses sa lipunan kahapon nang pumasok sa presinto? Nanginginig ang buong katawan ni Coco at hindi makapagsalita ng maayos. Ang kanyang boses na kahapon ay napakalakas at puno ng pagmamayabang ay naging isang mahinang pabulong. General, pasensya na po. Hindi ko po alam. Akala mo ay ano? Na dahil nakasuot ako ng kupas na damit at may putik sa aking tsinelas, pwede mo na akong tapak-tapakan. Na dahil wala akong maipakitang pera o posisyon, wala na akong karapatang tratuhin bilang isang tao. Lumingon si General Peter sa buong hanay ng mga pulis at nagsalita sa malakas at mariing boses na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Ito ang dahilan kung bakit ako nagpanggap na magsasaka at pumasok sa iba't ibang presinto ng walang nakakaalam. Nais kong makita kung paano pinaglilingkuran ng aking mga tauhan ang mga karaniwang mamamayan kapag walang kamera, walang mga opisyal, at walang maiaambag na pera ang taong lumalapit sa kanila. At ang nakita ko rito ay isang malaking kabastusan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sumulong si Director General Ramon at pumesto sa tabi ni General Peter habang naglalabas ng isang opisyal na dokumento mula sa kanyang folder. Pulis Coco, dahil sa ginawa mo matinding paglabag sa Code of Conduct ng pambansang pulisyo, pang-aabuso sa tungkulin at pisikal na pananakit sa isang mamamayan na isa palang chief of police, ikaw ay opisyal na sinususpende at haharap sa administrative case para sa iyong outright dismissal sa serbisyo. Tila nagdilim ang buong paligid para kay Coco nang marinig ang mga salitang iyon mula sa Internal Affairs at kay Director General Ramon. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang uniforme na matagal niyang pinagmamayabang at ang baril na ginawa niyang kasangkapan sa pang-aapi ay biglang nawalan ng halaga. Lumapit ang dalawang opisyal upang formal na kunin ang kanyang badge, identification card at ang kanyang service firearm. Habang tinatanggihan at tinatanggalan ang mga simbolo ng kanyang tungkulin, napatras si Coco at napaluhod sa sementadong kalsada. Ang mismong kalsadang kinatatayuan ng presinto kung saan niya itinulak at binastos si General Peter kahapon. General, patawarin niyo po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po akong tanggalin sa serbisyo. Pangarap ko po ang maging pulis. Hindi ko po sinasadya ang nangyari kahapon. Gagawin ko po ang lahat. Patawarin niyo lang po ako. Dahan-dahang lumapit si General Peter kay Coco. Tiningnan niya ang nakaluhod na bagitong pulis ng may halo-halong awa at pagkadismaya. Nais mong maging pulis, Coco. Ngunit hindi mo inunawa kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tagapagpatupad ng batas. Ang uniformeng iyan ay hindi pananggalang sa kasalanan o lisensya upang maging mataas sa kapwa. Ibinigay yan sa iyo ng taong bayan upang sila'y protektahan at paglingkuran, lalo na mga kapuspalad at walang laban. Ang pagkakamali mo ay hindi lang dahil binastos mo ako, kundi dahil handa mong tapak-tapakan ng sino mang taong tingin mo ay mahirap at walang kakayahang gumanti sa iyo. Pinagmasdan ng buong presinto ang eksenang iyon. Walang sino man sa mga kasamahan ni Coco ang nakapagsalita o nakapagtanggol sa kanya, sapagkat alam ng lahat ang kanyang sariling kayabangan at pagmamayabang ang nagdala sa kanya sa sarili niyang kapahamakan. Bumaling naman si General Peter sa katabi nitong si Patrick. Ang matandang general ay dahan-dahang ngumiti habang tinititigan ang tapat na pulis. Pulis Patrick, kahapon, habang ako ay tinutulak at tinaapi ng iyong kasama, ikaw lang ang tanging nagpakita ng tunay na puso ng isang opisyal.
Pinrotektahan mo ako. Pinulot mo ang aking mga gamit at iginalang mo ang aking pagkatao sa kabila ng aking kupas na damit. Ipinakita mo kung ano ang tunay na kahulugan ng public service. Yumuko si Patrick bilang paggalang. Habang medyo nahihiya ngunit buong pusong nagpapasalamat sa papuri ng pinakataas-taasang pinuno. Salamat po, General. Tungkulin po natin na maglingkod ng walang pinipili. Iyon pong itinuro sa akin mula pa nang pumasok ako sa serbisyong ito. At dahil sa iyong katapatan, integridad, at magandang pag-uugali sa gitna ng pagsubok, opisyal kitang inirerekomenda para sa isang promosyon at parangal mula sa pambansang pulisya. Bukod dito, ikaw na rin ang pansamantalang mamumuno sa presintong ito upang siguruhing ang bawat mamamayang lalapit dito, mahirap man o mayaman, ay makakatanggap ng patas at mabilis na katarungan. Nagpalakpakan ang lahat ng opisyal at mga mamamayan sa paligid habang ginawaran ni General Peter ng pagkilala si Patrick. Si Coco naman ay tahimik na inakay ng mga opisyal palayo sa presinto, habang umiiyak sa matinding pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Mula ng araw na iyon, nagbago ang pamamalakad sa maingay na presintong iyon sa Maynila. Sa ilalim ng pamumuno ni Patrick, ang bawat mamamayang pumasok, mga magsasaka, tsuper, tendera at ordinaryong mamamayan ay pinakitunguhan ng may buong paggalang at dignidad. At para sa lahat ng nakasaksi at nakarinig sa kwentong ito, naitanim sa kanilang mga puso ang isang mahalagang aral na iniwan ni General Peter. Ang tunay na karangalan at kapangyarihan ay hindi nasusukat sa posisyon, pera o uniforming ibinabalot sa ating katawan, kundi sa kung paano natin itinataguyod at iginagalang ang dangal ng ating kapwa sa lahat ng pagkakataon. At dito nagtatapos ang ating kapanapanabik at puno ng aral na kwento ngayong araw sa Tamokski TV. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang nakaka-inspired at nakakakilig na kwento ng buhay. Pagpalain po kayong lahat ng may kapala. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.